At least, pagkatapos nyo dito, kinabukasan, pag-alis nyo or nasa bahay na kayo, may panoorin na kayo. Bakit? Lalabas na kayo sa YouTube channel ko. Ayos ba? Ayos ba? Oh, kahapon na oh, nag-ano. Tapos ngayon, viral na siya. Okay. Ganito po. Lahat ba may YouTube channel? Mahilig ba kayo mga nanood ng YouTube? Sige nga. Try nyo buksan yung kaagapay. Try nyo. Kung sino ang speaker ngayon, try nyo kung sinong sa YouTube channel na yun. Yung kaagapay, space, is CTV. Kaagapay, space, tapos is CTV. Chira Charlie Tango Victory. Sa YouTube po yun. No? Tingnan nyo dyan. Kagapay, space, Chira Charlie Tango Victory. Ibig sabihin, SCTV. Hindi Z, ha? C. Yan. Yan. Nandyan. Yan. Pag nakita nyo, itaas nyo, yung unang nakakita, yung may salamin kulay itim, nakasombrero kulay itim. Nakita nyo? Okay. Pag nakita nyo, sa mga kapapasok lang, magtanong na lang kayo kung anong pinagagawa namin ngayon. Kasi ito ay napakara para sa'yo. Nakita nyo? Okay. Isabay nyo. Ang gagawin nyo, dahil nakita nyo, i-subscribe nyo. Bakit? Magsisisi kayo pag hindi mo na subscribe. Bakit? Wala akong sabihin. Wala. Okay. Ngayon, subscribe na. Okay. Remembrance niyan pagdating sa labas ng bansa, yung sobrang lungkot mo na nandoon ka, trabaho ka, na talagang hirap na, kasi yung pag-akala after na pag-pidos, kung nakaalis ka, okay na. Tapos pagdating doon, akala mo, lahat na pinirmahan mo sa kontrata ay masusunod. Yung pagdating doon pala, yun hindi pala masusunod lahat. Tapos, hindi lang nasusunod yung pinirmahan, ito pa, pahirapan pa sa trabaho, at laging delay, ito pa, hirap sa pagkain, yung naramdaman mo doon, nagutom, sobra pa sa naramdaman mo dito ngayon. Bakit? Walang kain. Mula kaninang alas 10 magpapasok dito. Tama? Oo, 10:30. Wala pa rin kain. Hindi ba kayo pinakain? Bakit? Ha? Sabi ni ba? Fasting. Ilaming sir. Oh. Ang salita na yan, Thailander. Lami. Sa, fasting. No? Tagalog fasting. So yan, makikita nyo, panoorin nyo yung mangyayari dito sa Pilipinas. Nung magpidos kayo, i-search nyo lang anong date. August 30, 2024. Pag nakita mo, ito na nga, di ba, malungkot ka doon. Pag nakita mo doon, na-search mo na, panoorin mo, mawala yung pagod mo. Bakit? Pagdating sa part ko, walang inaantok. Lahat ng gutom, busog. Pag nakauwi na ng bahay, nagtaka na si Mrs. o si Mr., tumatawa pa rin. Kaya, nagtaka, bakit tumatawa to? No? Nung tinanong, mahal, bakit? Parang sobrang saya mo ngayon. Kanina, ang pag-alis mo, parang sobrang lungkot mo. Ngayon, sobrang saya mo na. No? Hindi mo lang sumasagot. Bakit? Nalipasan na pala ng gutom. Kaya kayo, nandito ngayon at nandito din ako. Mr. Ano bang part mo just in case of emergency? Just in case of emergency. Kamusta naman po? May mga first-timers ba? Ex-abroad muna. Ex-abroad. Taas yung mga kamay. Yes, okay mo niya. Thank you. Si Ma'am ex-abroad din. Si Ma'am Sandra din. Ang ex-abroad, 10. First-timers, taas yung mga kamay. 11. Ano mas marami? 10 or 11? Kaya hindi ako nagbilang. Kaya kayo, no? 10 plus 11 equals to 21. Yung hindi tumaas ng kamay, ilan? 12. Plus 12, 21 plus 12 equals 43. 33 ba? Okay! Ngayon! Magtatanong lang! First timers, makinig.
Tanungin ko yung mga ex-abroad, iparinig niyo sa kanila. Okay? Lakasan niyo ang pagsagot. Ex-abroad. Yung totoong buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Masarap buhay OFW o hindi? Hindi. First timers, narinig nyo? Hindi. Nung marinig na, hindi. Sabi ng iba dyan, ha? Normal lang, no? Kasi sinabi naman sa abroad, hindi. First timers. Hindi pa kayo magtataka, bakit kukunti lang ng mga ex-abroad? First timers, magtatanong lang. Ang tanong, saan na sila kaya ngayon? Yung mga ex-abroad, andito pa rin. Ang iba, wala na bumabalik. First timers, ang tanong, isigaw nyo, tuloy, hindi. Tuloy! Isa pa! Tuloy! Isa pa! Tuloy! Sabi ng iba dyan, tuloy ka pa ba? Okay, normal lang yan. Tuloy, no? May kinakabahan ba? Ngayon, tingin lang kayo sa akin, kamusta naman ang excitement? Okay na? Kasi after Ma'am Sandra, di ba ang sarap, ang ganda ng pakinig ninyo, lahat may natutunan. Kaya super excited ka, no? Yung excitement mo, umabot na ng 100%, tama? Okay, tingnan natin. Kung ang excitement mo 100% ngayon, kasi kadalasan after mo mag-talk, lahat, no? Nawala na. Yung 100% na excitement, nawala na. Bakit? Dahil sa mga narinig sa akin. Sir, bakit ano ba ang sasabihin mo ngayon? Ito ay may kaugnay sa isang batas na dapat malaman ng isang OFW. Bago siya umalis, dapat alamin niya kung ano ang kanyang pinapasukan. Tama ba? O hindi? Tama? Magtatanong, Mr. Sam, ano bang itatanong mo sa akin? Magtatanong lang ako. Naayon sa batas, sana lahat ng katanungan ko, walang may nangyari na hindi maganda sa iyo. Kasi pag may nangyari, regarding doon sa katanungan ko, magbawas ako ng 20%. Doon sa 100 na excitement mo. Sana, after ko, walang, hindi pa bawasan yung excitement niyo. Okay? Magkatanong lang. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign na. Thank you. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Thank you. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba, sign ng kontrata. Bakit ako wala pa? May problema. Normal lang. Ang ibig sabihin, bawas na ng 20% yung 100% na excitement mo. Ang natira is 80%. Okay. Sabi niyo ba, meron pa kaya? Meron pa. Bakit? Kailangan mo kapag-sign ng kontrata kasi yan ang tamang proseso. Ngayon, after na magpidos, dapat sisiguraduhin makaalis na ang isang OFW. Bakit? Kailangan makaalis. Kasi hindi na nagpag-sign ng kontrata, ang iba, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pero, ang tanong, ilang buwan dapat makaalis o mula i-pre-nasis ang kanyang mga requirements sa documents, ilang buwan dapat siya na dapat wala na sa Pilipinas? Dapat 60 to 90 days prior, dapat wala ka na sa Pilipinas. Sabi ng iba, 60 days to 90 days. Bakit nandito pa rin ngayon? May problema. Normal. Another 20%. Ang mababawas. Ang natira is 60. Parang biro-biro lang, no? Parang biro lamang. Sa buhay ko. Okay! Dapat nakaalis ka na ng Pilipinas. Kung nangyari sa iyo ngayon, another 20% ang mababawas. Ang natira is 40. At dapat mayroong pag nagbayad ka ng placement fee, di ba? Nagbabayad ka ng placement fee, di ba? Pag nagbayad ka ng placement fee, dapat, kung ang salarin is 20,000, magkano dapat ang magiging placement fee? Dapat, equivalent of 1 month salary. Sabi ni Ma'am, 1 month salary. Bakit kami? Sobrang laki. Normal lang yun. May ibig sabihin,
bawas na naman 20% ang excitement mo. 20% na lang. At dapat pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, Maximum Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ni Iwan, ha? Agency? Bakit kami, Jollibee? Normal lang yun. Ibig sabihin, bawas na naman. Ang natin ay, kung nagdagan ko pa, dapat mayroon pang kulang. Resibo. Tama? Sabi ni Iwan, kami, wala kayo may resibo. Ubos na ang excitement mo. Kaya kung bakit bilis-bilisan? Kasi alas 2:30, mag-proceed ako dito sa may Ermita. Sasakyan lang ako, may tumatawag na, sir, baka pwede matulungan 4 kami. 10,000 lang naman bawat isa, hindi pa rin nakaalis. No? Okay lang yun, maliit ka naman yun. Pero nung karang linggo, 35,000 bawat isa, sir, baka pwede mabawi na po. No? Okay lang yun, medyo maliit pa rin yun. Pero last month, 60,000 bawat isa. Sila ay mga taga Batangas. Okay pa rin yun. Okay pa rin ba yun? Ha? Mr. Sam, bakit alam mo yung mga ganun? Anong batas? Ang nalabag? Batas na Republic Act 1842 of Anti-Illegal or Once. Anti-Illegal Recruitment or 100 as amended to Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang criminal nakapatay ng kulong nakapagpiyansa sa batas na yan, no bail. Malinaw? Nangyari man sa'yo, ang ibig sabihin, you are a victim of illegal recruitment. Nangyari man, dapat i-inform mo agad ang agency mo. Kasi bakit? Pag hindi mo na-inform at nagka-problema, nahuli yung suspect sa labas, no? At yung kausap mo sa loob, tuloy-tuloy, nahuli na yung nasa labas, maaari makasuhan yung, or kung makulong yung suspect sa labas, no, na nahuli, habang buhay, kulong din yung kausap mo sa loob ng agency. Bakit? Accessories of the crime. Kaya dapat magiging may i-inform ang agency para magiging aware po sila. Kasi maraming gumagamit na pangalan ng agency na kung saan ang pakay lamang kumita ng malaking halaga. Malinaw? Kaya ingat, i-inform ang agency. Ngayon, para hindi sila madamay. Pagdating sa labas sa bansa, hindi din maiwasan mayroong mga pagbabago. Tama? Katulad ng banggit ko kanina, o paano ko nangyari sa'yo? Anong gagawin mo? Yung inaasam-asam mo ngayon, pagdating doon, wala talagang nasusunod. Na? Ano ang gagawin mo? I-inform ang inyong agency. Unahin ang inyong agency, hindi yung dito kanina. Bakit? Sigurado ka ba kung tinatawagan mo yun? Sumasagot yun? Ha? Sigurado ba kayo? Hindi. I-inform ang agency. Kasi silang may kinalaman sa pagpaalis ng mga OFWs. Hindi kahit sino ng mga barangay captain, senador, sino yan. Magsara ng agency, no? Hindi pa nakawin ng Pilipinas. Wala nang habol, wala nang nakapala. Nakarating na sa abogado, nagreklamo pati pamilya. Natalo pa. Nung matalo, manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado. Tama? Paano miss siya? Sino kasunod namin pwedeng tawagan? May number po ako na ibibigay sa iyo. Yung 0948-0939-970, ulitin ko, 0948-0939-970, yung po ang inyong tawagan, at saka 0963-513-5480. Nakopya? Hindi? Okay, mamaya ibibigay. Gusto niyo ba madala ang number na yun? Pag tumawag kayo doon, siya po ang kakatok sa may hawak ng number nito sa pintuan ng inyong agency. At para pakiusapan, mapabilis ang pag-solve ng problema. Ayos ba? Nasa halip ng isang problema, ipadaan sa matagal na proseso. Diyan, mabilisan at ang kagandahan, libre pa ang serbisyo. Ayos ba? Hindi na apektado ang pamilya mo, hindi na sakit ang ulo ng agency mo, hindi na sakit ang ulo ng naka-assign sa ahensya ng gobyerno. Tama? Ikaw lang mismo at saka yung tao na tinawagan mo, ang kinausap mo, nalutas ang problema, libre ang servisyo. Ayos? Gusto niyo malaman kung sino?
Ha? Walang iba, kundi ako. Ayan. Di ba? Ayos ba? Ang kagandahan, nakita niyo na po yung personal, no? Di ba, ma'am? Ma'am, gusto mo makuha ang number ko? Okay. Sabihin mo kasi hindi naman ako. Ibibigay. Gusto niyo ba? O, taas yung mga kamay. Sa gusto mo binong Pilipinas na lahat ay tagumpay. Taas yung mga kamay. Taas! Hindi biro-biro to. Okay, thank you. Sino gusto mo binong Pilipinas na may dalang pira sa pamilya? Taas yung mga kamay. Thank you. Sino gusto na lumabas dito? Madala ang number mo. Taas yung mga kamay. Ayan nyo. Ang purpose ng number niyan, protection just in case of emergency. Nagawa namin tulungan si Sara Balabagan. Naalala niyo si Sara Balabagan? Nakulong at tinatulan ng kamatayan. Pero nailigtas siya. Sino tumulong? Walang iba. Kami dati. Magkasama kami ng gusto na si former Ambassador Ismaelis. Nailigtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Sabi niya ba? Kasi household naman yun. Paano naman si Engineer Jan Aquino? Nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Pero ligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Ano si Engineer Jan Aquino? Tao. Tama? Engineer siya. Maganda ang posisyon, maganda ang profession, malaki ang sahod, pero nagka-problema. Bakit? Ang problema, walang pipili guys. Pagdating sa labas ng bansa, dapat magiging handa ka. Malinaw? Walang pinipili problema. Bakit ang problema niyo? Engineer Jan Aquino, napatay niya ang leader ng 6 na grupo. Nung pinagtutulungan siya, saktan siya, pupugin siya. Self-defense ang ginawa niya, kaya nakulong siya. At pinatulan din ang kamatayan. Ganun pa man, ligtas pa rin ang buhay sa bingit ng kamatayan. Ayos pa, dahil sa victims of illegal recruitment sa Pilipinas, 150,000 bawat isa, mga seafarers at saka mga nurses, no? Ang lumalipat sa retired colonel. Pero nagpalit ko yan. Dahil sa ano? Sa ginawa ko na ako. Sir, alam mo yan? Bakit alam? Yan ang trabaho mula noon hanggang ngayon. Kaya hindi ko nahuli sa labas. Minsan, dito ko nahuhuli sa Pidus. Kasi nagbago ang buhay, mag-abroad na rin daw. Kaya pag natutukan ang kamera ko, pag nag-blink ang kamera ko, ibig sabihin, mayroon dito sa loob ko. Wala naman, okay? Wala naman, okay.